Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isaias 55:10 at 11. Sapagkat kung paanong ang ulan at ang niebe ay bumabagsak mula sa langit, at hindi bumabalik doon kundi dinidilig ang lupa, at ito'y pinasisibulan at pinatutubuan, at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa kumakain, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Gaya ng ulan na may likas na kapangyarihang magbigay buhay at magpatubo ng pananim, ang bawat salitang nagmumula sa Diyos ay may taglay na kapangyarihan na isakatuparan ang kanyang mga plano. Hindi ito kailanman mawawala ng kabuluhan. Ito ay tiyak na magtatagumpay at magbubunga ayon sa kanyang itinakdang layunin. Awit 65:9-11. Ang lupa'y iyong dinadalaw at dinidiligan, iyong pinayayamang mainam. Ang ilog ng Diyos ay puno ng tubig. Ang kanilang butil ay inihahanda mo, sapagkat sa gayon inihanda mo ang lupa. Dididilig mo ng sagana ang mga tudling nito. Iyong pinapantay ang kanyang mga pilapil at pinalalambot ng ambon at pinagpapala ang paglago nito. Pinuputungan mo ang taon ng iyong kasaganaan. Ang mga bakas ng iyong karwahe ay tumutulo ng katabaan. Ang pagkalinga ng Diyos sa tao. Tayo ay kinakalinga at pinagpapala ng Diyos. Hindi lamang pinagmamasdan ng Diyos ang mundo. Siya mismo ang naghahanda, nagdidilig at nagpapalago sa lupa upang magbigay ng kasaganaan at buhay sa lahat. Ang bawat ani at biyaya ay direktang bunga ng kanyang kabutihan at tapat na pagkalinga sa atin. Roma 8:12-17. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipid upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Mga anak at tagapagmana ng Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu, tayo ay pinalalaya mula sa laman at takot upang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Ito ay may kasamang pagtitiis, ngunit may tiyak na kaluwalhatian. Sa halip na mamuhay sa takot at pagkaalipin sa laman, ang tao ay pinatitibay ng banal na Espiritu, na siya ay kabilang sa pamilya ng Diyos na may karapatan bilang tagapagmana ng Diyos. Ang ating pagtitiis sa kasalukuyan ay pansamantala lamang. Matapos ito ay tatanggap tayo ng ating bahagi sa tagumpay ni Kristo. Mateo 13:19-23. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya ito inuunawa, darating ang masama at aagawin ang naihasik sa kanyang puso. Ito ang naihasik sa tabing daan. Ang napahasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan. Gayunmay hindi siya nagkaugat kundi sandali lamang tumatagal. At kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay kaagad siyang natitison. Ang napahasik sa mga tinikan ay iyong nakikinig ng salita.
Ngunit ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay sumasakal sa salita at yon ay nagiging walang bunga. Ang napahasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito na siyang talagang namumunga. Ang isa ay 100, ang iba ay 60, at ang iba ay 30. Ang kahalagahan ng pag-unawa sa salita. Ang pagtanggap sa salita ng Diyos ay nakadepende sa kalagayan ng puso ng tao. Ang tunay na nagtatagumpay ay ang mga nakikinig at nag-uunawa na nagre-resulta sa saganang bunga ng katuwiran. Ang hindi pag-unawa ay nagbibigay daan sa kaaway upang manakaw ang katotohanan. Ang mababaw na pananampalataya ay madaling matuyo sa harap ng paghihirap. Ang pag-ibig sa mundo at kayamanan ay sumasakal sa espiritual na paglago. Tanging ang pusong nakikinig, umuunawa at nagtitiyaga ang nagbubunga ng saganang bunga ng salita ng Diyos. Ang biyaya ng salita. Ang salita ng Diyos ay isang makapangyarihan at aktibong biyaya na tiyak na nagbubunga ng buhay, kasaganaan at kaluwalhatian kapag ito ay tinanggap at inunawa ng isang pusong pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ipinapadala ng Diyos ang kanyang salita gaya ng ulan na nagbibigay at nagpapalago ng buhay sa lupa. Bilang kanyang mga anak at tagapagmana, ating tugunin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanyang salita upang ito ay lumaki, lumago at mamunga ng marami. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.